Magandang gabi po sa inyong lahat, sa amin po mga minamahal na mga viewers. Welcome po sa ating programang Usapang Kalusugan. Yan. Tayo po ay nagbabalik, Ate Melody, sa ating program. Bagaman dapat ito po ay tuwing Lunes, ito po ating isinasagawa ngayon ng Martes sapagkat napakarami po nating naging mga lakad, appointment. At supposed to be po, ito ay mga alas 7 tayo nagsimula pero meron po tayong delayed broadcast para po ma-cater natin ang iba pa nating mga gawain. Kumusta ka po, Ate Melody, ngayong gabi? Ayos na ayos po, Pastor. Talagang masaya at maligaya sa lahat ng mga ginagawa. Opo. Ayan, salamat po. Alam kong kayo'y abalang-abala rin sa mga ministry, Opo. mga paglilingkod, maging sa ating dalawang volunteers na narito ngayon sa ating church. Salamat po sa inyong paglilingkod. Sa amin po mga viewers, kayo po ay aming malugod na inanyayahan na subaybayan ang ating pong program. Napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. At sana po inyong i-share sa inyo pong mga kaibigan upang sila rin po ay makinabang. Sige po, tayo magpapatuloy na. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat, Panginoon, na muli kami nakapag live broadcast sa aming pong programang Usapang Kalusugan. At sa ilang mga sandali o ilang mga minuto, kami po ay magtatalakay na napakagandang topic. Panginoon, nawa inyo kaming samahan, lalo tigit si Ate Melody sa kanya pong pangunguna sa pagtalakay. Ganon din po ang aming mga viewers, sila rin po ay makinabang. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Tayo po ay tuloy-tuloy na sapagkat halos late na po ang ating oras. Ibibigay ko na po ang panahon kay Ate Melody sa kanya pong bahagi sa pagtalakay po sa ating topic ngayong gabi. Okay po. Salamat po, Pastor. Magandang gabi po sa ating mga viewers. Ngayon po ay binubuo natin yung new start. Start po tayo ng N, nutrition, yung letter E, exercise, yung W, water, at yung S, sunlight. Ngayon po ay letter T. Ano kaya yung letter T? Yan. Ito po ay yung temperance. Ano ba po yung temperance? Ito po yung self-control. Ito po ay kailangan nating magkaroon tayo ng ating pagtitimpi sa ating sarili. Hindi lamang po sa pagkain, sa lahat po ng mga bagay. Ayan. Ang ating pong katawan ay kailangan po ay meron din pong pagtitimpi dahil sabi nga ay merong all things in moderation. Yung talagang kailangan po ay moderate lang. Sabi nga ay live temperately. Paano po tayo mabubuhay ng temperately kung paano tayo magtitimpi? Lalo tigit po sa ating kalusugan, napakahirap po na magtimpi. Siguro po yun ngayon na madaming nabibiling mga pagkain sa fast food, di ba po, pag tayo pumupunta sa mall, madami po talagang tempting foods na talagang nakakatukso. Kailangan po tayo ay magtitimpi sa lahat. Halimbawa po ay usually ay yung pong caffeine, yan. Mahirap pong pigilan ang caffeine. Ang caffeine po ay isa po yan yung number 1 drug in the world. Tignan niyo po talaga sa buong mundo. Caffeine will directly affect the brain and its proper function. Yun po kasi sa aming pagpupunta sa aming mga small group, tinatanong namin sila na lalo na everyday kami po ay kumukuha ng blood sugar, ng blood pressure, nagmo-monitor po kami. Tapos tinatanong namin, ano po na nakakape na kayo? Kasi yun talaga po sa Pinoy. Ay, opo, nakakape na. Ay, hindi namin kukanin. Yung iba naman, mamaya po pagkakuha, hindi nila mapigil ang
pag-inom ng kape na iyon po yung nakagisnan na hindi po karamihan alam ng tao. Alam niyo po, ang caffeine ay ito po ay merong na nakaka-affect na sa ating brain at sa proper function. Caffeine when combined with sugar, fat, and appealing flavor will intensify the craving and addiction to that substance. Yung pala, talagang nagkikrave at naa-addict at pagka nalagyan na ng flavor, di ba? Madami pong 2-in-1, naging 3-in-1, maging 8 na, madami na po lahat yan. Yung flavor nun, yun po yung nakaka-crave at nagiging addict tayo. Kasi once you taste, talagang hahanap-hanapin nyo yung kape. Ito naman po yung isa ay caffeine blocks adenosine, which regulate blood to flow the brain, reducing circulation. Yun to pala na nabablock po yung kanyang yung nagre-regulate ng blood papunta sa ating brain, humihina yung kanyang circulation. Yun po yung mga contraindication pag tayo ay umiinom din ng kape. Alam niyo po ba na study shows that refined sugar is toxic? Alam niyo po talaga, yun po ay madami ng pag-aaral na yung white sugar, talaga iyon po ay ina-avoid namin na nakaka-toxic, suppresses immune function, and it's linked to cancer. Alam niyo po, yun pala ang talagang nagli-link to cancer, yung refined sugar. Kaya dapat po yung sugar natin ay wash or kaya yung brown. Yan. At ito pa po ang lagi pang matindi. Cigarette smoking is the leading cause of death. Smoking causes coronary heart disease, the leading cause of death in the US. Yan. Lalo na po yung ating mga friends na nag-smoke, na hindi nila mapigilan, kahit po sa atin dito sa mga aming small group, ay meron mga babae na talagang sila ay nag-smoke. Sabi ko, palitan na lang natin ng candy. Ay hinahanap din daw nila. Pero sabi niya, konti-konti na lang. Madami po kaming na-challenge na sila ay tumigil na sa pagsisigarilyo, pero ang hindi din po nila nagawa. Meron kaming mga naging small group sa Palasan, 2 po yun na nung tumigil sila po ay naglabasan talaga yung mga sakit. Alam niyo po, na alam natin na ang smoking ay talagang leading cause of death. When eating, ang payo po sa atin, pag tayo po ay kumakain, be moderate and do not overeat. Yan, masama po yung laging over. Diba po, kahit saan man, overeating. Yan. Temperance also includes eating at the proper times. Yan. Kailangan daw po pag tayo may pagtitimpi, kumakain tayo ng tama sa oras, tama sa mga panahon. Eating a massive bowl of fruit and oatmeal at midnight. Yun po ina-advise sa atin pag tayo kumain ng isang bowl na fruits at may oatmeal. Yan, napakaganda po ng oatmeal. Good for the heart. At midnight is just intemperate as eating 6 donuts for breakfast. Di ba po? 6 na donut pag kayo kumain na ng breakfast. Yun po yung ano niya. Kaya science says, a study done by a Veteran Affairs Medical Center and the University of Oklahoma showed an increase in blood pressure upon indigestion of caffeine. Yan, para po maiwasan. Ano po dapat natin iwasan? Pag tayo po sa ating health, sa ating pagkain, number 1 po yung caffeine, yung kape. Yan. At saka yung tea. Alam niyo po, pag sa restaurant, laging merong mga unlimited tea. Di ba po? Dapat maiwasan po natin yon kasi meron din pong effect yon. Mas maganda po ay plain water. Isa din po yung refined white sugar. Yun po ay toxic at yun po ay linked to cancer. At yung number 3, ay bihira naman sa atin, yung cigarette. Yan. Kasi nga po, pag tayo ay nag-smoke, lalo na yung mga pregnant women na talagang naninigarilyo sila, kasi yung mga nai-interview namin na hindi nila mapigilan kasi po nasanay na sila. At alam niyo ba na once na nilang na umpisahan yung pag-smoke, pansinin nyo na nawawalan sila ng ganang kumain. Parang doon na nila napupunta. Yung iba naman, sabi namin yung mga namin sa small group, nako,
basta meron kape at may sigarilyo, mabubuhay na ako. Yun po yung alam nila sa sarili nila at yun din ang nakagislan nila na iyon po ay maling-mali. Alam niyo pa na iyon po ay kailangan maalis sa ating katawan. Kaya nga ang sabi ay live in a moderate. Kailangan yung temperately, maalis natin, magkaroon tayo ng pagpipigil, yung nagkikrib tayo sa pagkain. At isa pa po yung too much fat, yung oily foods, yan. Masyadong mamantika, kailangan ina-avoid natin na sobrang mantika. Yan. Dapat po ay mas maganda sa atin ay yung mga nilaga, konting ginis. Alam niyo po sa amin talaga, ay ginisa sa tubig, kaya no oil. Yan, yun po yung pinakamaganda. Ang sabi nga, intemperate living of poor lifestyle choices negatively affect the frontal lobe. Yan, yung ating lobe isipan natin. Some poor lifestyle choices include use of alcohol, tobacco, caffeine, and high-fat, high-sugar diet. Yan. Iniiwasan po natin ang high-fat, high sugar diet. Yung ano po, alam niyo po, madami tayong nakaka-tempting na pagkain. Yung mga cakes, yung lalo na sa mga handaan, pag too much matamis, yan, titikman natin. Konti lang para hindi naman galing kami sa birthday kahapon, aming kaibigan, medyo may matamis. Kaya, pero andun yung pagpipigil na alam ko na matamis yun. Kailangan ay konti lang para lang hindi mapahiya. At kailangan po yung ating pagkain ay talagang lagi nating iisipin na iyon po ay magiging dugo, na iyon po ay magiging makakasira sa ating katawan. Na kailangan po ang ating pong immune system ay lumakas. Na ang isa po sa immune system na nagpapahina ay yung sweets at saka yung fatty foods, yan. Kailangan po, ina-advise sa atin na more on plant-based. Ito po yung mga live 10 times better. Work with your body's natural rhythms and clock. Ayan. Pag tayo po ay, yung ating katawan ay magiging clock natin. Go to bed before 10 p.m. Alam niyo po yung 10 p.m. na pagtulog natin, doon po nare-repair ang ating mga body tissue at talaga tayo po ay nakakatulog. At pansinin nyo, pag kayo nakatulog ng 10 to 12, yung ganun time, yun po yung pagre-repair. Tapos misa magigising na tayo ng 3, 4, nagiging energetic na tayo. Avoid caffeinated beverages like coffee and teas. Yan, katulad mo po nung laging sinasabi. Set times to work diligently and rest just as diligently. Ayan. Kasi tayong mga housewife, gusto natin, tatapusin natin yung trabaho. Yun pala, ako noon ganun din. Yun pala, kailangan, yung trabaho natin sa bahay, hinay-hinay lang. Kailangan po nating magpahinga diligently. Ibig sabihin, dahan-dahan lang, yun in a moderate way. Number 5, learn to eat, to live, enjoying whole, plant-based food, but avoiding overeating. Ayan. Well, i-enjoy po natin yung plant-based food na ang aking ina-advocate din po vegetarian kasi po yun po ang napaka-safe ngayon na ang plant-based food ay talagang yun po ang protective sa ating katawan. At sinasabi din po dito na avoiding overeating. Masama po yung sobrang dami, di ba po? Number 6, get ample sunshine at proper times of the day but avoid long period in the sun. Yan, katulad po yung isang topic natin, yung sunshine, yung sunlight, kailangan natin yon sa araw-araw. Pero hindi din po yung sobra, yung matagal na. Number 7, eliminate refined foods, sugary snack, fried foods, and artery-clogging foods like meat and cheese. Ayan. Bihira po ang makapag-avoid ng meat and cheese. Pero yun po yung ating ina-advise na iyan po ay yung refined food, sugary snack, yung masyadong madaming asukal,
yung mga masyadong madaming mantika, yung fried foods, yan. Medyo bawasan po natin. When exercising, don't do more today than you feel motivated to do tomorrow. Yan. Pag tayo nag-exercise, tayo po ay kailangan ay lagi tayong mag-exercise at magkakaroon tayo lagi po ng panahon sa ating at oras. Ito po yung number 9, eliminate alcohol and narcotics of all kinds. If a smoker, begin to stop smoking program today. Yan. Kaya maganda po na itong ating 10 times better na tayo po ay magiging mapagpigil, live temperately. Yan. Sana po meron kayong natutunan kahit konti sa akin ni lecture na ang ating ngayon ay temperance. Pastor, kayo po ba ay nandyan? Pabalik ni Sir. Ayan, napakaganda po ng tinalakay ni Sister Melody. Hintayin po natin ang kanyang Wala po. pagbabalik. Nawala kayo. Ayan. Ganon. Naku. Ayan, kayo po na-out bigla. Opo nga, nakita ko. Sorry po kasi ay talagang nagkakaroon tayo ng mga ganito. May technical problems. Okay. Ate Melody, napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. May kinalaman po sa temperance. At ito po ay talagang para ito sa akin. Ayan. Parang tinamaan yata ako doon sa marami mong tinalakay. Opo. sapagkat ako po ay mahilig sa matamis. Yun. Masyado. Pagka naghain po kayo sa akin ng matamis ay talagang hindi ko matanggihan. Opo. At talagang kain ng kain. So talaga po pala itong pagpipigil ay kasama po sa pag-aaral natin na news start. Ano po? Opo. Pagkat napakahalaga na talagang ang tao ay meron pong pagpipigil sa pagkain, sa inumin, at sa ibang mga gawain. Kasi, di ba po, ang sabi, pag sobra naman nating sipag, at wala naman tayong panahon sa pagpapahinga, pagtulog, hindi tayo rin po ay nagkakasakit. So, maaari po sa aming mga viewers, baka po kayo may mga tanong, meron po kayong mga comment, ay mag-chat po kayo sa ating chat box para amin din pong mabasa at ibahagi din po ninyo ang may kinalaman po sa temperance. Ate Melody, paano ba magkakaroon ng pagpipigil? Kasi talaga itong pagpipigil, saan ba ito nagmumula? Sa craving, ating bibig? Paano kaya nga ito? Kasi alam niyo po kasi nga po dapat ang temperance ay yung self-control. Pag tayo po ay merong ating self-control, alam natin na ang ating sarili ay iniingatan natin kasi ang ating katawan ay templo ng Diyos. At parang sa panahon ngayon ay bawal magkasakit, para lalo na may pandemic. Isipin natin na hina yung immune system natin. Kaya tatandaan po natin na talaga tayo, pag may kaharap tayong mga pagkain, ay isipin natin, ako, nawala na naman. Hello po. Meron po, tuloy-tuloy po. Ganon. Hello. Ayun, medyo nawawala. Nag-freeze po siguro kayo. Opo nga. Ayan, marahil mga kaibigan ay nagkaroon ng technical problem si Ate Melody. I-off niyo po yung isa ninyong gadget.
Ayan. Magsalita po kayo kung may audio kayo. Wala pong audio. Wala po. Paki-unmute po. Ayan. Nagkakaroon po ng technical problem si Ate Melody. Kanina po ay tinalakay niya yung may kinalaman po sa temperance. Ano po? Tunay po na ito'y napakahalaga sa ating buhay sapagkat pwede po tayong ibig sabihin, pwede tayong pag wala po tayong temperance, magkakaroon po tayo ng suliranin. Ayan. Paki-unmute po, Ate Melody, para kayo ay mayroong boses. Wala po, wala kayong audio, wala. Ayan. Hello? Nagkakaroon po ng problema si Sister Melody. Okay po, yeah. Hopefully makabalik po siya at magkaroon ng audio. So kanina po binabanggit ko mga kaibigan, yung may kinalaman nga po sa temperance, napakahalaga po nito na meron tayong pagpipigil. Sa akin pong nalalaman, ang napakahirap po talaga nating kalaban ay ang ating labi, ang ating dila, yung ating panlasa, ano po. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na ako po, pagka may nakahain pong matamis na mga pagkain, na mga kakanin, ayan po talaga ang aking kahinaan. Talaga pong hindi ko matanggihan at nakakakain po ako ng marami. Subalit ito po ay nakapagdudulot ng karamdaman kasi po ang 'di ba, ang sabi pagka sobra ay nagiging masama. Ayan, meron na po kayong audio, Ate Melody. Ayan. Salamat. So, opo. So, yun po, ano ang masabi ninyo? May kinalaman po sa pagtitimpi. Ito ba, paano natin talaga mapipigil? Sinabi niyo na kanina yung Control. Control. Katulad niya po, opo. yung kung isipin po talaga, di ba po, mahal natin ang ating katawan, kailangan po lahat po ng ating ipapasok ay pipigilan natin. Pero siyempre pag dun sa handaan na po, ay di konti lang, huwag po masyado, moderate lang. Ganun. Opo, hindi naman yung talagang madami masyado. Kaya nga ang sabi ay temperately, moderate. Parang yung pwedeng tikim lang yan, tikim lang. Opo. Yun na nga po, yun ang nagiging problema sa aking sarili. Maaring bago pumunta sa kainan ay sinasabi ko sa aking sarili na ako'y huwag kakain. Pero pag kanarya na at nakahain na, ay para po ako'y kinakawayan ng mga matatamis na mga pagkain. Napakahirap na pong tanggihan, ano? Kaya kalaban talaga natin ang ating sarili. Opo. Yun ang pinakamahirap po, yung ating sarili na tanggihan. Kasi pagkain po yun. Ano? Pero kung isipin natin na ito ay makakasira na konti lang naman tikim. Halimbawa po, konting buko salad, konting refrigerator cake, konting at least tapos makukuha naman po yun sa inunan ng tubig, kaya po yun. Huwag lang pong dadamin. Ayan. Kumain pa ng matamis, kaya lang ay di wag po masyado. Opo. So, ibig sabihin po ng temperance ay may pagpipigil lang sa ibang
bagay. Pero mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong pakatandaan na meron pong mga pagkain o inumin na hindi po may apply itong temperance. Talagang ang kailangan po ay total wala. Yun, opo. Ano po yung binabanggit ko? Halimbawa ng pag-inom ng Yan. alcohol. Hindi po pwedeng sabihin mawalang galang na po sa mga nag-advertise, 'di ba, yung drink moderately. Mm. 'Di ba? Ate Melody, hindi pwedeng drink moderately. Hindi nga. At saka yung smoking. Pati yung smoking, hindi pwedeng Leon. sabihin mo, nagtitimpi naman ako ngayon, kaunti lang muna ang aking hihit-hitin. So, may mga pagkain, inumin at mga gawaing pwede pong temperance, may pagtitimpi. Kagaya nga po ng matatamis. Yan. Yan, konti Pwede lang. naman kumain ng matatamis, pero may pagtitimpi. Ang ibig sabihin po ay huwag marami. Halimbawa, sa pagkain ng karne. Yan, sa Kung hindi pamilya. po kayo vegetarian, gaano po kalaki ang kakainin lang na karne? O talaga bang totally wala na, kagaya po sa inyo na kayo vegetarian? Kung alam mo ko po, siyempre hindi ko naman po masyadong inaano ang vegetarian dahil hindi po kaya ng tao. Depende po yan pag yan po ay kaya ng tao. Ang ano po, yung size po ng box, matchbox, yun po yung ina-advise ako. Yun, hindi naman po pwede na walang-wala, katulad kasi yung iba hindi kaya. Siguro po, once in a week, pwede. Wag naman po yung daily. Kasi magkakaroon din tayong effect po noon pag sobra. Ano po. Kaya tama lang po yung siguro once a week yung karne, hindi na much. Opo, much. Ayan, tama po. Kaya halimbawa po yung pag-iinom ng kape. Yan din po. Sa atin po, na talaga tayo po ay ang ating message ay ang ating health advocate talaga. Kailangan tinatanggal po natin sa atin ang kape at tea. Yan. Mas maganda po ay tubig. Yan. Ang ating pong kape, maganda po yung soy coffee and brown rice coffee. Pero wala po yung caffeine, yung mga yon, anuhin nyo po, nasa market na po yon, yung soy coffee and yung rice na, the rice. Maganda po yon. Maganda po sa sikmura. Ayan, yung rice coffee po ay talagang kami meron yan. Oo. Ayan. Saka yung soya. Yan po yung mas natin. Kung hindi po maiwasan ng coffee kasi mas iba po yung na may caffeine. Yan po na siyempre gusto ng ang Pilipino sanay sa umaga mainit na o yung iba ako sanay na plain water, yung iba gustong may lasa. Pwede po yon yung rice coffee and soy coffee. Napaka-healthy coffee po nun. Wala po silang caffeine, talagang zero. Yan, yun po ang maganda. Kung gusto po nila na gano'n, yun po ay nasa market na madami mabibili na. Opo. Ayan, so maganda iba, po. ako sanay na plain water, yung iba gustong may lasa. Opo. Yan, so paano po, yung bang temperance ay talagang para lang sa pagkain o pwede rin po sa ibang bagay? Meron din po, pag sinabi pong temperance, pag tayo nakabasa ng text na mali ang pagbasa, medyo magtitimpi din tayo na wag po tayo agad magalit, yung masyadong mainitin ang ulo, kasama din po natin yon. Yun din yung pagtitimpi, yung pagiging magalitin natin, masyado tayong na overreact, nagre-react agad tayo na hindi pa naman alam yung mga nangyari. Yan. Kasama din po yon sa yung ating character, yung ating pag-uugali na meron dapat din po tayong temperance. Ayan, so ang ibig sabihin po, ang temperance ay applicable hindi lamang sa pagkain, hindi lang sa inumin, kundi pati po sa ating mga ginagawa. Halimbawa,
ay sobra ka ng panonood. Halimbawa, ng mga pelikula. Halimbawa, ay sobra ng oras mo sa paglalaro. O kaya ay sa pag-gadget. Oo. Ito kayang pag-online, wala naman sigurong sobra pag sa Panginoon o meron din. Meron naman po tayong oras, di ba po dyan? Yan, may oras tayo. Kaya nga tayo may oras, kaya binibigyan po natin yon ng oras. Di ba po? Ang masama po yun talagang nag-aano tayo ng wala namang kabuluhan, katulad ng mga empty. Pero kung ito po ay nakakatulong, at hindi naman po tayo the whole night, the whole day na gano'n. May oras lagi po tayo. Kaya napakahalaga po yung ating body clock, ang ating katawan. O di ba po, na meron tayong panahon para kung saan yung iba magagawa natin. Di ba po, laging ang ating buhay ay kailangan balanse at live temperately. Ayan, kaya ibig sabihin po, pag sumobra ka rin naman nga sa sipag ng gawain, sa Panginoon, abay baka naman nga wala ng time sa family, wala ng time sa exercise. Hindi kailangan din po na balance. Tama yung word po na binanggit po ninyo, kailangan balance sapagkat baka nga naman sabi nga puro spiritual na rin lang. Kailangan ay yung mental, social, physical at spiritual. Okay. So, hindi ko alam ang ating mga viewers kung meron silang mga tanong o kaya mga concern, may kinalaman po dito sa temperance. Mahirap po ba sa inyo ang magtimpi o mas madali ang magtimpi? I-comment niyo po para ating malaman. Opo. Ayan. So, Ate Melody, meron pa po kayong gustong idagdag sa ating pagtalakay o tinalakay? Ito nga po, yung 10 times better, yung work, ulitin ko po kasi kanina po nawala, work with the body's natural rhythms and clock. Diba po, ang ating katawan ay may natural clock tayo. Go to bed before 10 p.m. Yun po yung body nag-repair ng ating mga tissues. Avoid caffeinated beverages like coffee and teas. Set times to work diligently and the rest just as diligently. Dahan-dahan po at talaga. Learn to live, eat to live, enjoying food, based food, avoiding overeating. At saka po itong sunshine. Eliminate, tatanggalin po yung refined foods, snacks, fried foods, and artery-clogging food like meat and cheese. At saka ito po, eliminate alcohol and narcotics of all kinds. At if smoker, begin a stop smoking program. Ayan. Sana po, yun po ay nakatulong sa kanila. Okay, thank you very much po. Palagay ko atin na pong talakay yung ating topic tungkol po sa temperance. Kaya talaga pong maganda yung word yung temperance, di ba? Pagtitimpi, Pagtitimpi sa lahat ng bagay, pagtitigil. Kasi ang sabi nga po, kahit gaano ito kabuti, kung ito naman ay sobra, ay masama. Di ba ka? Sabi lahat ng sobra ay masama din. Ayan. Ang word po dyan ay yung balance. Okay, tatapos po tayo sa ating mga reflection. Kung meron man, greetings at prayer request kung meron man po. Nanonood po sa atin ngayong gabi si Ate Adelaida Malibiran at bumabati po siya ng magandang gabi. Si Emma Orozco ay nanonood din po sa atin. At ganun din po si Ma'am Saida Jenny de Leruang. Good evening po. Sabi good evening mga kapatid. Si Ma'am Pearl de la Torre Paras, nanonood din po sa atin. At si Edna Marquez. Ayan. At bumabati po si Ma'am Pearl sa atin ng good evening. At good evening din po. Ayan, si Ces Lopez.
Good PM everyone. Stay safe. Thank you po, Sis Lopez, sa inyo pong panonood. Ito, kanina po, kasama namin ito si Sister Nelly Villapando de Sena San Jose. Ayan, ng Santa Lucia. At Ate Melody, muli nating ipinapaabot ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya po ni Sister Vicky Munoz sa pagpanaw po ng Tatay Pascual, at kanina po ay naglingkod tayo doon sa kanya pong necrological at internment service doon po sa Dolores, Quezon. Ayan. Sister Vicky, patuloy ka pong magpakalakas sa Panginoon at aliwin kayo ng banal na espiritu. Aba, parang kilala ko po ito. Si Kuya John De Leon. Sabi niya, good evening po, Pastor Joby Sarte Estrada. Aba, good evening din po, Kuya John. Kumusta kayo dyan? Parang malapit ka lamang kay Ate Melody. Yan. At Sister Edna ay bumabati din po sa atin. Ayan, palagay ko narito. Ayan, nag-appear na rin yung mga narito sa aking Facebook page. Ano po? Ayan. So sana po, nabati ko ang lahat ng ating mga viewers ngayon pong gabi. Okay? So, Ate Melody, tayo ay dadako na sa panalangin. Okay po. Opo, pakipanalangin po yung ating mga nagluluksa ng mga kapatid dahil po sa pagpanaw sa buhay. Ang kalusugan po ng bawat isa, nyo rin pong ipanalangin. At itong ating programa, patuloy po na tayo maging malusog. Pagpalain din yung ating mga programa sa church at yung ating mga pangangaral. Ano po? Opo. Patuloy tayong ingatan. Tumataas po uli ngayon daw ang kaso ng COVID. COVID. Ayan po balita. Kaya ingat po tayo, huwag tayong mag-relax, bagaman nga ay nakaka-relax-relax tayo. Yan, may request po si Sister Edna Marquez. Pastor, pasama po si prayer po for good health po sa amin. Salamat po. Ayan, salamat. Yan, Sister Edna Marquez ng Infanta Quezon, aming isasama sa panalangin. Okay, tayo po'y dumako na sa panalangin at Melody. Okay po, ito po yung pinakamaganda na tayo po ay makikipag-usap sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit sa ating panalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat, ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at wakas na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, hindi sa ito, kami po ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Idinadalangin po namin ang lahat ng aming mga viewers, ang kanilang kalusugan, lalo si Ma'am Edna Marquez ng Infanta Quezon, nawa ang kanilang buong pamilya, ingatan at Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan ng kanilang kalusugan. Gayun din po ang lahat ng mga pamilya ng mga kaibigan. Ingatan nawa po sila sa lahat ng uri din ng kapahamakan at huwag po kami magkakaroon ng anumang viruses, ang pandemya nawa ay ating pakumpay na matigil na po at huwag wala ang mga cases. Panginoon, ang aming ginagawa ito na pag-broadcast nawa sa aming maliit na paraan ay meron po makatulong sa aming mga kaibigan, mga buhay na maalaman nila ang tama at magkaroon kami ng pagsisintik sa aming buhay. At kami po ay mabuhay ng balanse at kami po ang aming pupurihin at kasama nito. Pagpalain niyo po ang lakas ng mga online
Amen po. Amen. Ayan, salamat po sa panalangin. Medyo nagkaroon po ng kaunting ugong sa huling bahagi ng iyong panalangin. Opo nga eh. Hindi ko alam bakit maganon. Opo. Opo. Okay? So, ngayon pong gabi, maraming salamat Ate Melody na tayo muling nagkaroon ng program. Sa kabila nga po na tayo ay talagang abalang-abala sa iba't iba nating mga paglilingkod pa. Ngayon pa man, purihin ng Panginoon na tayo ay nakapag-broadcast. At sa atin pong mga viewers, salamat din po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ate Melody, meron kayong gustong batiin at pasalamatan bago po tayo magpaalam? Salamat po, Pastor. Sa kabila din nga ng ating kabisihan, alam niyo ang ating mga gawain dito sa church. Salamat po ng marami at talagang wala pong makakapigil at basta sa gawain ng Panginoon, tayo po ay laging naandyan. Salamat po sa mga sumusubaybay nating mga kaibigan. Good night po. Ayan, maraming pong salamat Ate Melody at sa iyong pamilya at ganoon din po sa aming mga viewers. Thank you very much po. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo next week po muli. Loobin ng Panginoon, magkasama-sama tayo at napag-aralan na natin ang nutrition, ang exercise, ang water, ang sunlight at temperance. Aba, sa next week po, maganda ang ating topic, letter A. Ano po? Kaya sana po ay kayo'y tumutok po muli. Okay? Sa programa po nating Usapang Kalusugan, ito po si Pastor Juby, pansamantala pong nagpapaalam. Mga kapatid, alalahanin natin, napakahalaga po ang may pagtitimpi, pagpipigil, temperance. Good night sa everyone. Ingat po tayong lahat. Thank you po.